Pati sa akin yung housekeeping natin, sabi niya, Happy Sunday, ma'am! Happy Sunday siya talaga. Happy Sunday kasi pag may worship dito, happy talaga tayo. And I'm so happy talaga dahil ang dami natin ngayon. I praise God kasi alam ko na, yes, you may have been invited by your co-employees, pero alam ko, kahit naman imbitahan tayo ng kasama natin, kung hindi tayo kinausap ni Lord na pumunta ka, hindi tayo, wala tayo dito. Kaya naniniwala ako si Lord pa rin ang kumausap sa atin, kaya tayo narito ngayon. And receive the blessing. Ngayon pa lang, mararamdaman nyo yung kaibahan ng umaten kayo sa ganito at saka sa hindi. Again, sa mga first-timers na umaaten sa ganito, wala po tayong ina-advertise na religion. Kung ano man po yung mga religion natin, kanya-kanyang religion natin, we respect that. Ang lagi lang po natin ina-emphasize dito is gusto natin kayong i-invite dito para ma-build yung relationship natin kay Lord. And after all, after a week long of work, hindi ba maganda na kahit pa paano may spiritual feeling naman tayo, hindi puro trabaho-trabaho. Dahil mas magiging maayos yung paggampal natin ng ating trabaho pag uma-attend tayo sa ganito. And sino yung gusto magpatotoo dito? Kung paano kumilo si Lord sa kanila nitong past 2 weeks? Or past 2 weeks. Meron ba? Gusto magpatotoo? Ako marami, ado-ado. Gusto kong i-share ito talaga dahil nakita ko talaga dito visibly at saka napakalaking proof kung paano kumikilo si Lord, lalo na sa protection kapag tayo ay nagdadasal. Pagising pa lang sa umaga, hingin na natin yung protection kay Lord. Una, thank you Lord, ginising ulit ako ngayong umaga. Hingin ko po ang iyong protection sa akin at sa buong pamilya ko. Kahit ganun lang kasimple na panalangin. Gusto ko lang i-share nung last Thursday. Last week pa na Thursday. Yung uncle ko kasi nasa hospital siya. So, I think naputulan po siya ng paa. So, huli po yung mga antidote dito. And then that day, nandito naman po yung husband ko. Maaga po kaming gumayang dahil inihatid namin yung auntie ko na magbarangay sa hospital. Siya yung maghahatid ng baon. So, 6 o'clock in the morning, umalis na kami ng bahay. Inatid namin yung anak ko sa school. And then pumunta na kami. Bago kami lumabas ng bahay, may natira kasi kaming pagkain nung kinagabihan na ulam. Inisip ko para hindi mapanis, pinainit ko sa kalan. Sabi ko, dito din naman ako door lalabas, i-off ko na lang pag lalabas na ako ng pintuan. Alam niyo ba, nakalimutan kong patayin. 3:00 ng hapon, tumawag yung husband ko, sabi niya, susunduin ko ba si auntie sa hospital para isabay ko nang iuwi? Sabi niya, nung pagkatawag niya, biglang pumasok sa isip ko, ay shucks! Sabi ko yung pinapainit ko ng ulam, hindi ko napatay. So hindi ko napatay yung apoy. Imagine from 6 a.m. hanggang 3 p.m. na naalala ko, nakasindi yung kalan namin. Talagang nanginig ako, nandun ako sa table ko. Nanlambot talaga yung katawan ko. Umikot-ikot ako, nahanap ko si Michelle, nahanap ko si Evan. Mag-pray tayo ako. Nakalimutan ko yung kalan namin. So from 6 a.m. hanggang 3 p.m., 9 hours. Hindi yun low fire, medium fire. So nung tinamagan ko nung tumagas ko, sabi ko nakalimutan ko yung kalan. Unay kan, sabi niya, grabe yung lugal. Unay kan! Sabi ko talagang hindi pa ganun yung boses niya talaga. Unay kan! Sabi niya, ayan mo, ikan, mamaray ka. Sabi ko, hindi nakapark siya sa SF. Hindi ko lang kung paano siya uwi sa Itogo ng ganung kabilis. Pag uwi niya ng bahay, alam mo, praise God! Nangamoy usok lang yung buong bahay. Pero imagine yung 9 hours on fire yung kalan. As in, tutong na yung pinikpikan kasi yun. Masarap. Pinikpikan na may itabinin. Mas. So, kaya nang hinayang ako, baka mapanis. Pinainit ko, Pastor, good morning po. So, nang hinayang ako, pakunti na lang yun actually. Kung titingnan mo, parang isacrifice mo yung ganon para sa kakaunting ulam. Pero dahil masarap, pinreserve ko ba na maulam kinabukasan. So yun. So sabi ko, nung nakarating yung mister ko sa bayan, okay, hindi nasunog, walang ano. Grabe talaga ang iyak ko kay Lord. Sabi ko, thank you. I-imagine niyo yan, 9 hours. Kung sa iba yun, sunog na siguro yung bayan. Awan ko mati na dano namon.
Yun nga, awang ko man na dalo naman unay. So yun, yan kasi galit, ungat-ungat kami to, magkami asawa sa akin. Napagalitan ako kasi umaga na yun. Galit na ako na, disappointed ako dahil may situation sa bahay. May umalis kami na, kaya yun, lesson learned sa akin yun. But thank you, tinuruan talaga ako ni Lord. Tinan nyo yung protection niya. Amen. Palakpakan nyo naman yun. Grabe siya. Grabe talaga. Kaya, ngayong umaga, walang rason para hindi tayo magpuri. Sabi ko, excited ako mag-Sunday na kasi gusto ko talagang i-share ito sa inyo na at the start of the morning pa ng pagmulat natin, thank you Lord, hingin ko po yung protection ninyo. Kaya there is always a reason every day para tayo magpuri. Kaya tayo na po tayo magpuri. Tawagin ko po si Brother Jonathan para i-open officially itong service natin sa prayer. Praise God. You're blessed. Amen. Amen. Yung mga nagtitiwala sa Panginoon, mayroong excitement sa umaga po ito. Praise God. Salamat po sa biyaya ng Panginoon. At ito po ay hindi aksidente. Kundi niloob ng Diyos na tayo po ay hindi ako sa lugar na ito. At magkaisa po sa ating pong spirito. Papuri para po sa Panginoon. Pagsamba natin sa Panginoon sapagkat ang lahat ng bagay ay galing po sa Panginoon. Na po kalakasan natin, ating hininga po natin, yung blessing, ang trabaho natin, bigay ng Panginoon po yan. Lahat ng yan ay dahil po sa biyaya ng ating Panginoon. Salamat po sa biyaya ng Diyos na nagbuhos po sa atin, nagbigay po sa atin. Kaya po, narito tayo lahat para sambahin ang Diyos. Sabi nga po ng salita ng Diyos, sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. At ang Diyos po ang kumikilos po sa ating buhay. Salamat po. At tayo po ay puri at nanalangin sa Panginoon. Salamat po sa iyo, Ama, sa inyong biyaya at kaputihan sa aming buhay. Salamat po sa kalakasan na minulong sa amin sa umaga pong ito. As excited ka muli, Panginoon, na ibalik sa iyo ang papuri at pasalamat sapagkat ikaw, O Diyos, ang magbibigay ng biyaya. Ang biyaya nito ay hindi lamang sa material, kundi spiritual life, Panginoon. Na magkaroon kami ng totoong relasyon sa iyo at magkaroon kami ng kaugnayan sa iyo, Panginoon. Dahil po sa inyong biyaya, Panginoon. Salamat po. Excited kami muli, Panginoon. Itong mga awitin namin, Ama, sa inyo po namin binabalik, Panginoon. Salamat po sa biyaya, pagpapalan at pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Excited kami muli, Ama, sa salita niyong mahayag sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po sa inyong tungkol, Panginoon, na ginako sa lugar na ito upang pagbahagi ng inyong salita, Panginoon. Hallelujah. Ito po ay aming pong kalakasan. Ito po ay aming pong pagkain spiritual, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. Pinatuloy po namin sa iyo ang papuri at pasalamat sapagkat sa iyo, Panginoon, na walang kapahamakan po sa amin. John 10:27-28, hindi kami maagaw ni naman sa itong mga kamay. At walang kapahamakan sa mga anak ng Diyos dahil po sa inyong ginawa sa krus para po sa amin. Dahil po sa inyong sakripisyo. Dahil po sa aming Panginoon Jesucristo. Kaya lahat ng ito ay itataas namin dahil sa aming Panginoon Jesucristo. Kaya po kami naligtas, kaya po kami narito, kaya po kami nagkaroon ng buhay dahil po sa inyong Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito, Lord God. Aawit kami ng papuri, pagsamba sa inyo, Panginoon, sapagkat taglay namin ang kalakasan galing sa inyo, Panginoon. Salamat po sa iyo, Ama, ang lahat ng papuri at pasalamat ay aming po binabalik po sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat po ay magsabi ng Amen! Good morning! Ang dami-dami naman natin. Bless naman yung mga anak ni Sir Jao. Andito halos lahat. Andito lahat. Isang buong departamento andito. Sana ganito din kami. Di ba, Sir Efren? Di ba, Sir Efren? Sana ganito din kami. And sabi nga ni Ma'am Jen, meron akong isang may isang dito, pumasok sa isip ko yung pinaalala sa akin ni Lord dun sa testimony ni Ma'am Jen. Sabi niya gano'n, huwag mong hayaan na yung galit mo is maumagahan. Huwag mong hayaan. Kumbaga sabi ni Lord, isettle na rin yung ngayon na. Huwag na kinabukasan pa. Kasi meron palang masamang nangyayari kapag nangyayari pa yun, di ba? Pero since anak ng Diyos si Ma'am Jen,
Diba, nakita natin yung goodness ni Lord. Nakita natin na kung paano kumilos si Lord sa buhay niya. Praise God, yung itat lang niya na merong may kiniktikan yung nasunog, diba? Pero yung buong bahay is naligtas, kasama na rin yung relationship. Amen? Mas tumatag naman, naniwala ako na yung relationship is mas tumatag sa kanya yun. Amen? So, sabi nga sa salita ni Lord sa Psalms 92 verse 1 is how good it is to praise God, diba? Kaya naman huwag po kayong mahihiya, hindi po porket inaya kayo ni Sir Jack o inaya kayo na kung sino na pumunta dito, hindi na po kayo aawit. Amen? Ay, hayaan niyo muna po yung mga katabi ninyo kasi mas masarap po magpuri sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya naman po, lalo na ang malaktas na kayo. Yes, Lord, we welcome you this place of God. We welcome you, Lord. Thank you so much for that. Yes, Lord. Thank you, Lord. Come on, church. Malaktas po tayo para sa ating Diyos. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Saglit lang po. Church, may napansin ako sa inyo. Meron bang nagre-rejoice na, Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Iniisip ninyo kung anong ginagawa niyo. Pag sinabing rejoice, tumawa kayo, pumalakpak kayo, at hindi kayo kumakanta para sa mga tao. Amen! Kumakanta po tayo para sa buhay sa Diyos. Kaya church, come on! That the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Come on, church, let's rejoice. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. For He heals the brokenhearted, binding up the wounds. It is good to bless His holy name. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. For He heals the brokenhearted, binding up the wounds. It is good to bless His holy name. On that amazing day.
Yes, Father God. We stand in your presence this morning, Father God. Lord, I believe, Father God. Lord, hinihilo mo, Panginoon, Lord, yun ang puso ng mga anak mo. Ang puso ng mga tao na dito sa umaga dito, Panginoon. I believe, Father God, that you are in the midst of us, Father God. Thank you so much, Father God. Lord, we pray, Panginoon, na kumilos na sa umaga dito, Panginoon, Lord God. Ano man pong puso, Panginoon, Lord God, ang nakasarap, Panginoon, buksan mo po, Panginoon, Lord God. Ano man pong puso, Panginoon, Lord God, ang matigas, Panginoon, palamutin mo, Panginoon, Lord God. Lord, ikaw lang ang Panginoon, Lord. Yan ang kapurihan sa umaga dito, Panginoon, Lord God. For we want, Panginoon, Lord God. We want, Panginoon, Lord God, na pagsintihan ka, Panginoon, Lord God. At gusto po namin, Panginoon, na gawin kung ano yung ginawa mo, Panginoon, Lord God. Lord, hindi po kabayaran, Panginoon, sa ginawa mo sa amin, Panginoon. Subalit, wala kami, Panginoon, wala po kami anuman bagay, Panginoon, Lord God. O anumang talento, Panginoon, Lord God, na hindi nanggaling sa iyo, Panginoon, Lord. Wala kami may pagmamalaki, Panginoon, kaya naman, Panginoon, iba sa humble heart, Panginoon, Lord. Open the eyes of your people, Lord, this morning, Father God. Please, Lord Jesus. Lord, I stand in the midst of the multitude of those from every tongue and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are your words, good enough to take you. There are your words to express my praise. But I will lift up my voice and sing from my heart with all my strength.
tribe, every people, every land. Give you glory, give you honor, give you praises to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. Where the blood of Christ we stand. Every time, every people, every land. Give you glory, Lord, give you honor, give you praises to the Lamb of God. Every knee shall bow. Yes, Lord. Every tongue confess that you are Lord alone. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land. Give me glory, give me honor, give me praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land. Give me glory, give me honor, give me praise unto the Lamb of God. Church, let's shout God, praise God. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy and the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy and the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy and the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Yes, Jesus, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. We praise you, Lord God. We magnify your name, Lord God. Maraming po salamat, Panginoon, na masipagkilos na Panginoon. Tunay na walang makapapantay sa iyo, Panginoon, Lord God. Walang makahihigit sa iyo, Panginoon. Dakila ka, Panginoon, Lord God. Dakila kang tunay, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa presensya mo sa umaga mo.
maghari ka, mamuna ka, at Lord, humatnubay ka sa bawat isa. Sa iyo po, Panginoon, ang tunay na kapulihan sa buwan ng iyan at kanabilaan. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan sa natin ang ating Panginoon. Wow! What a worship that was! Napakagandang umawit na sa Panginoon. Kung pwede nga lang, gano'n na lang ang gawin natin paghapon, araw-araw. And, ready na ba yung mga puso natin na tumanggap ng salita ng Diyos? Yes! Parang hindi yung iba. Ayan, sabi sa ituturo sa atin ngayon, ma'am, ni Pastor Roland, diba? Unless you change, ano kayang mangyayari kapag tayo ay nagbago? Sabi natin, to be Christ-like is also to be a child-like. Kaya yan po yung pag-aaralan natin ngayon. Ang author po ng change, sabi nga, there is no permanent thing in this world except change. So change is inevitable. Hindi natin siya maiiwasan. Kasi si Lord ang author ng change. And let's hear more of that from Pastor Roland. Magandang umaga po sa ating lahat. Wow, what an attendance today. Palakpakan natin si Lord. Ganun pala, kailangan dumaan muna sa napakalaking challenge para dumami. Ayan, so dahil mabilis yung oras, ay mag-umpisa na tayo sa ating pakinggan. Let us pray. Lord, salamat po sa inyong salita na inyong pinagkalo sa amin sa araw na ito, at dalangin namin na pagpalain mo yung salita na ito ay maging kalakasan, buhay at kagalakan sa bawat isa. Ikaw ang mag-take control at patuloy namin idinideklara ang victory ng service na ito, ang katagumpayan at ang karunungan na galing sa iyo, at ang pag-unawa ay pagkaluburin sa bawat isa. Salamat, your name be glorified, and all glory and honor praise sa iyo lamang in Jesus' name. Amen. Ayan, so, sino po dito ang lapitin ng mga bata? Sino yung gustong-gusto ng mga bata? Meron. Meron. Eh, paano? Sino naman dito yung naiirita sa mga bata? Meron. Ayaw niyo yung ingay ng mga bata. Ayaw niyo yung kakulitan ng mga bata. So, tingnan natin ang ituturo ng ating mensahe sa ngayon. So, sa isang tagpo dito sa mas malaki dito sa Matthew chapter 18 verse 1, may dalawang alagad ng Panginoon, dalawa sa mga kanyang apostle, sa mga apostles niya, dalawa nagkikwentuhan sa dahan, at ang pinag-uusapan nila, sino kaya ang greatest sa kaharian ng Diyos? Dahil sa tingin nila, marami silang nagawa. Dahil sa tingin nila, marami silang na-accomplish. Dahil sa tingin nila, marami silang naiambag sa ministry ni Lord, sa church ni Lord. Kaya nagkaroon sila ng idea, nagkaroon sila ng thought, nagkaroon sila ng kaisipan na siguro naman doon sa kaharian ng Diyos, i-appreciate tayo. Or siguro naman doon sa kaharian ng Diyos, we deserve something like a reward or ganun. At narinig ni Jesus, alam niya yung pinag-uusapan nila. So sabi niya, who is the greatest in the kingdom of heaven? Sino nga ba? Lalo na kung minsan kung titingnan natin ay kapag may position tayo sa church, hindi maiwasang leader tayo or pastor tayo or maging sa trabaho, hindi natin maiwasan na kung minsan mag-isip ng gano'n. Dahil may katungkulan tayo, may position tayo. Tapos, ang ginawa ni Jesus, tinawag niya ang isang bata sa kalagitnaan nilang lahat. Sa kalagitnaan ng mga disciples niya, mga apostles niya, tinawag niya yung isang bata, tapos ang sabi niya, he called a little child and had him sit among them. Tinawag niya yung bata at ipinakita niya sa kanila kalagitnaan. At sinabi niya, and he said, I tell you the truth, sabi ng Panginoon,
Unless, okay lang, ikot yan. Unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of God. Okay, tanong, sino ang kausap ni Jesus? Mga disciples niya, mga apostles niya, yung mga naniwala na sa Kanya. At ang sinabi niya, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Eh di ba naniwala na sila? Di ba sumusunod na sila? Bakit meron pa rin clause na, di ba sinabi, Lord, whoever believes in me shall not perish. Eh bakit mayroon pang parang condition? Bakit mayroon pang parang clause na kung hindi ka magiging katulad ng isang bata, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit? Eh mga believer na yun, mga sumusunod na yung kausap niya. So ito ay warning sa ating lahat na kailangan natin tingnan kasi marami sa atin, dinideclare natin, sinasabi natin na Kristiyano tayo, na tayo ay nanampalataya, na tayo ay naniniwala kay Kristo. Amen? Ngayon, sige, tingnan natin. Patuloy tayo. Sabi dito sa verse 4, therefore, whoever humbles himself like this child is greatest in the kingdom of heaven. So sinagot niya yung argument ng dalawa. Yung pinag-uusapan ng dalawa, sino ang greatest? Who is the greatest in the kingdom of heaven? Sabi ni Lord, whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. Kahit gaano pa katalino ang isang pastor, ang isang lingkod, ang isang Kristiyano, kung walang pagpapakumbaba sa kanya, baliwala ang kanyang mga nagawa. Sayang. Ayaw natin na maging masayang ang ating mga nagawa kay Lord. Ayaw natin. Nakakatuwa nga habang pina-finalize ko ito kagabi, nag-send si Brother Efren ng video na nakita ko ako yung nag-preach doon sa video and I was talking about yung puso na binago ng Diyos. Yung buhay na binago ng Diyos. May stages ang pagbabago. Noong una, tayo ay binago ng Diyos. From a sinner, naging saint. From an unbeliever, naging believer. Na dati ay makamundo, ngayon makadiyos niya. Pero ang change na pinag-uusapan natin ngayon is the higher level of change. Pagbabago para sa mga tinawag na. Ibig sabihin, hindi dahil na born again na tayo. Hindi dahil naglilingkod na tayo. Hindi dahil nagbabasa na tayo ng Bible, ay wala nang dapat baguhin sa atin. Marami pa rin. Okay? So, sa verse 5, and whoever welcomes a little child like this in my name, welcomes me. See, nakita niya? Welcome ba ang mga bata sa ating mga tahanan? Welcome ba ang mga bata sa ating buhay? O we shoo them away? Umalis kayo sa akin, ang iingay nyo. Umalis kayo dito, ang iingay nyo. Ganun ba tayo? Nakukulitan ba tayo? So, aralin natin yung unang kondisyon na sinabi ng Panginoon, unless you change and become like little children. Change is necessary. Ang change na yun, ang patuloy na pagbabago sa ating mga Kristiyano na at tinawag na ay requirement ng Panginoon. Ngayon, yung change na yan, nung una, yung change ay ginawa ni Lord from a sinner to saint and believer to believer. Ngayon, yung change na to, anong sinasabi niya? Unless you change. Kasi nung una, di ba sinabi ni Lord, come, follow me, and I will make you. Nung una, tinawag niyo ngayon mga disciples sa amin, come, sumunod ka sa akin, and I will make you, I will change you, I will transform you. Pero dito, sabi niya, unless you change. Paano yung change na yan? Siya pa rin ba ang gagawa? Hindi. Tayo.
Nung una, siya ang nagbago sa atin, siya ang nag-transform sa atin kasi hindi natin kaya. Pero ngayon na may kaalaman na tayo, may knowledge na tayo, may connection na tayo sa Kanya, ibinigay, ikinuman yung change na yan. Sabi niya, you change. Ikaw magbago ka na. Ibig sabihin, alam mo kung ano yung dapat baguhin sa'yo. Tama? O minsan, matigas lang ang ulo. Minsan, ayaw lang natin ng pagbabago. Dahil masarap, dahil nakasanayan na, o kaya dahil comfortable na. But then, the word of the Lord ay sabi nga, kakaya ng double-edged sword. Masakit kapag tumama. Unless you change. Ngayon magbigay tayo ng halimbawa. May dalawang, yung anak ni Zebedee, si James and John. Meron silang hiningi sa kay Lord sa Mark 10:35-38, sabi nila, deciding recognition in serving is dangerous. Alam niyo yan, yung dinidesire mo yung ikaw ay titingnan ng tao. Yung dinidesire mo na ikaw ay irespeto. Yung dinidesire ng puso mo na i-respect ka nila. Ay, pastor ka or leader ka, ganun. Si James at si John, sabi nila, sons of Zebedee, sabi nila kay Lord, may hiling kami sa iyo, Lord. May request kami sa iyo, Lord. Please, kung pwede lang sa nila. Ano yun? Sabi nila sa kanila, na pagdating sa langit, uupo ang isa sa amin sa kaliwa at ang isa ay sa kanan. Wow! Grabe namang recognition yan, di ba? Sa langit na yun, ha? Tapos sabi ni Lord, hindi nyo alam kung ano yung hinihingi nyo. Hindi yan ang mga bagay na ako ang magsasabi, kundi ang Diyos, Ama, ang magsasabi kung sinong uupo sa kanan o sa kaliwa. Hindi natin dapat hinihingi ang mga bagay na hindi para sa atin. Okay, kagaya nila. So wag nating do not go beyond what is written. Do not go beyond what is to be given you. Wag nating sobrahan. Okay, isa pang halimbawa. Kilala natin si Judas, di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi siya yun. Of course, hindi si Judas yung katabi mo. Si Judas, tingnan natin ha. Example, sino si Judas? Siya ay apostle. Ano pa? Siya ay lumakad kasama ni Jesus ng 3 years. Ano pa? Alam niya yung theology dahil tinuruan siya ni Jesus. May access siya, may connection sa kay Lord. Tapos, tinuruan siya ng Panginoon. Pero anong nangyari sa kanya? Saan siya bumagsak? Judas, failure. He has the form, the name, and the looks of a disciple, but not the heart, the purpose, and the mission of a disciple. Ibig sabihin, sa panglabas na anyo, disciple. Yung itsura niya, yung tingin niya, yung pangalan niya, disciple siya. Pero sa loob, yung puso, yung principle, yung thoughts niya, hindi nabago. Kahit na naniwala na siya. Kahit na lumalakad na siya kasama ni Jesus, hindi pa rin siya nabago. Why? He did not choose to change. Hindi niya piniling magbago. Kaya, anong nangyari? Yan, pinagpalit niya, pinagkanulo niya si Jesus. Pinagpalit niya sa pera. He was close to Jesus but was never changed to become like Jesus. Di ba? Sayang yung opportunity. Andun na niya. Kasama niya palagi, kasama niya everyday, kasama niyang kumakain, kasama niya nagpipray, marahil, kasama pa niyang nanalangin at natutulog. Pero, never in his mind na sumagi, dapat magiging katulad ako ni Jesus. Dapat magiging katulad ko siya. Mabait, naglilingkod, faithful sa prayer, faithful sa kanyang panalangin, may care, may compassion sa ibang tao. Pero hindi. Ano yung bumago kay Judas? Ano yung bumago sa kanya sa tingin niyo ano? Ano yung bumago sa kanya? Yung pera. Dahil siya yung treasurer that time. Siya yung tagahawak ng pera. Siya yung inassign doon. Siya yung ipinagkatiwala sa kanya yun. Nasa kamay niya yun. Mag-ingat kayo kung ano yung nasa kamay niyo. Baka kayo ang baguhin yan. Amen po ba? Amen. Huwag tayong
Ngayon, marami pa yung mga lessons na maaral natin sa buhay ni Judas. Pero tuloy tayo. Unless you change. Ulitin ko. This is a strong command from the Lord today. Unless you change. Change from a sinner to saint was done by God, but change in a believer is to be done by the believer himself. Kasi naniwala na siya. Kaya ba natin baguhin lahat? Hindi. Pero may mga pagbabago na kaya mong gawin on your own. Diba? Next. Children, bakit bata ang naging halimbawa ni Jesus? Nung tinawag niya yung bata, nung nag-uusap sila, who is the greatest in the kingdom of God, bakit bata yung tinawag niyang example? Kasi ang mga bata ay honest. Ano pa? Dependent sila sa parents nila. Ano pa? Innocent sila. What else? They are vulnerable. Yung madaling masaktan, madaling magtampo, pero madaling makalimot. Nag-aaway, mamaya naglalaro na naman sila. Tama? Hindi kagaya ng mga adult. Pag nagtampo, 1 week, 1 month. Kahit magkasama sa department sa trabaho, hindi nag-uusap. Akala mo, okay na ba kayo? Diba? Ang mga adult, ang hirap magpatawan, ang hirap nakipag-reconcile pag nagtatampo ang tagal. Bakit ganon? Kaya binalik ni Lord sa bata, it's a slap in the face. Kasi sabi nung iba, bakit bata yung halimbawa? Anong alam yan sa ministry? Anong alam yan sa buhay? Anong alam yan sa hirap ng buhay? Maaring wala, pero bakit yun yung halimbawa? Kasi minsan, gusto ni Lord para tayong bata. Dependent sa Kanya. Honest, innocent. Madaling makalimot, sige, may hindi pinagkalot sa'yo. Imagine, hindi lang nag-birthday, hindi lang pinati ng birthday niya, hindi na nakisiping sa asawa. Ayaw na niyang tumabi. Mga ganun. So, yan. Binabalik tayo sa mga panahon na kailangan tayo parang maging bata. Ngayon, humble yourself like a child. Yan yung pangalawa. Kailangan maging mapagpakumbaba ka. Kahit gaano man karami ang alam mo, kahit gaano ka man nire-respeto ng tao, manatiling humble. Ito ang prayer ko. Kahit saan ako pupunta, at prayer ko rin sa bawat isa. Lord, teach me how to be humble like you. Humble yet fruitful. Humble yet powerful. Humble yet impactful. Kaya huwag natin itaas ang ating sarili. Nakikita naman na nila yan. Hindi natin kailangan ipamukha kung sino tayo. Para all the more maging famous. No? Example. Sa 1 Peter chapter 5 verse 6, sabi dito, humble yourselves therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Hayaan nyo si Lord ang mag-angat sa inyo. Huwag kayo, huwag tayo, huwag ako. Next, sabi dito, the way to greatness is sincere and consistent humility. Yan yung way to greatness. Kapag mapagpakumbaba tayo. Philippians chapter 2 verse 5 to 11. Mahaba kasi kaya maliliit. Ito ay sinasabi dyan, your attitude should be like Christ. Now, who being in very nature, He is God. Pero anong ginawa niya? But did not consider equality with God something to be grasped, but made Himself nothing, and taking the nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, He humbled Himself, and became obedient, even obedient to death. Ganon nagpakumbaba ang Panginoon. Diyos na siya, pero hindi niya kinonsider na equal siya kay God. Naging tao siya, at naging humble siya, at naging obedient siya na to the point na yung pagsunod niya sa Diyos Ama ay kamatayan sa cross. Ganon siya ka-humble. Minsan, ang hirap po maging humble. Sa totoo lang, mahirap maging humble. Lalo na pag yung nagawa mo ay may naibigyan iba. Kanina, ang ganda ng praise and worship natin.
kung minsan, pinapasukan ni Satan yung isip natin. Sabi niya, yung galing-galing mo talaga, no? Minsan, inaangkin natin yung glory. Minsan, it happens sa leader, sa pastor, or kaya kahit sino. Kung may isang bagay na magaling ka, bantayan mo yung puso mo para hindi ka magiging full of pride. Amen po? Amen. Dito, now, welcome the Lord by welcoming a child. Yung kailangan sa atin ay welcome palagi yung mga bata. Yung may buwang sila sa inyo. Kasi sabi niya, kapag welcome sa inyo ang mga bata, welcome nyo din ako. Kasi hindi naman mahirap intindihin yun. Ngayon, ito ang mahirap. But if anyone causes one of these little ones who believe in my name to sin, sabi niya, pero kapag anyone sa inyo ay naging dahilan para magkasala ang mga bata, may parusa yan. May curse yan. Sabi niya John, better for him to have a large millstone hang around his neck and to be drowned in the depths of the sea. Lagyan na lang ng talian na lang ng yung leeg ng tao na yan, malaking balot ilaglag sa karagatan. Kapag ang tao na yan ay naging dahilan para magkasala ang mga bata. Maging maingat po tayo, lalo na sa may mga anak dyan. Kung anong nakikita ng bata sa inyo, nagagaya nila. May nakita na ba kayong bata na hindi pleasing ang ugali? Yung nakakainis ang ugali, anong pumapasok sa isip nyo? Nakakainis naman na bata ito. Siguro ganun. Pero yung iba, kanino kayong anak ito? Diba? Kasi ang mga bata ay bunga yan. And sabi niya, you will know people by their fruits. Diba? Makikilala mo ang tao sa pamamagitan ng kanilang bunga. Ang mga anak natin ay bunga natin sa mga may asawa. Sa mga mag-aasawa at magkakaanak pala, mga anak ninyo ay bunga ninyo. So huwag ninyong sasabihin na itong bata talaga na ito, nakakainis, ang tamad-tamad. Anak mo yan eh. Bunga mo yan. Ito ang napansin ko. Never curse your children. Never say a word against them. Yung sasabihin mo, ang tamad-tamad mo. Lalo na yung nagtabol ka madalang. Diba? Don't say negative words. Dahil nagmamanifest yun. Anong sabi ng Bible? Life and death comes from the reply of the tongue. Kung ano yung lumalabas sa dila, sa bibig mo, nagmamanifest yan. Kaya sa mga bata, mag-ingat po tayo. Yung kanilang nakikita at naririnig sa atin, nagagaya nila. Ngayon, sabi niya, kung ikaw ang dahilan, kung ikaw ay stumbling block sa kanila, may kaparusahan yan. So maging maingat tayo pagdating sa mga bata. Woe to the world because of the things that cause people to sin. Such things must come, but woe to the man through whom they come. Yan. Sabi pa dyan, kung yung kamay mo ang dahilan para magkasala ka, putulin mo at itapon mo. Better na kulang yung kamay mo, basta sa langit ka pupunta. Ganun din, kung mata mo ang dahilan, o kaya yung bibig mo ang dahilan, kung any part ng yung katawan ang dahilan para nagkakasala ka, putulin mo. Hindi ibig sabihin na literal na putulin mo yung kamay mo. Okay? Huwag nating intindihin na ganun. Kung anong ginagawa ng kamay mo, na nagkakasala ka at nakikita ng iba, itigil mo na. Putulin mo na yon. Kung saan ka pumupunta, yung paa mo, kung anong nakikita ng mata mo, na dahilan para magkasala ka at nakikita ka, itigil na. Magbago na. Sabihin mo sa katabi mo, magbago na tayo. Okay, paano natin i-apply itong ating narinig na mensahe sa ngayon? Christian character that needs to be changed. Yung spiritual arrogance. Yung spiritually matured ka na, marami ka na alam sa Bible, kaya kung minsan mayabang ka na. Huwag ganun. Kung marami kang alam sa Bible, kung marami kang alam sa katuruan ng Panginoon, ibahagi, ituro, at do it freely. Do it humbly. Do it prayerfully. Huwag yung may pride.
Kasi may narinig ako sa church, sabi niya nung isa, mas matagal akong Kristyano sa'yo, kaya mas mature ako sa'yo. Hindi po. Hindi ko nakukuha yung maturity sa tagal sa church. Meron rin ibang church na kapag matanda ka na, automatic elder ka na. Hindi. May mga church na ganun. Ang elder sa Panginoon ay yung nagmamature sa knowledge, sa practice, at sa kanilang buhay. Okay? Ano ba yung mga bagay na kailangan baguhin? Yung unsubmissiveness ka na, alam mo yung Kristiyano ka pero ang hirap mong magpasubmit sa leader mo. Kapag sinabi kang mag-pray ka, marami kang sinasabi, marami kang dahilan. Disobedient, at yun ang pinaka-importante din. May mga Kristiyanong tamad. Ha? Tamad magbuklat ng Bible, tamad mag-pray, tamad ayusin yung bed. Alam mo yung higaan niya. Hindi po maganda ang Kristiyano hindi po magandang tingnan na ang Kristiyano ay tamad. At hindi rin magandang tingnan na ang Kristiyano ay madamot. I think sabi ko na ito. Okay? Hypocrisy, slander, and gossip. Yung Kristiyano ka pero chinichismis mo pa rin yung ibang kasamahan. Hindi po maganda yun. Tapos, ano yan? Lording over self. Yung sabi mo, Panginoon, Panginoon, sinasabi mo, pero sa buhay mo, ikaw pa rin ang nasusunod, hindi si Lord. Bantayan po natin yan. And then, lustful. Yung lustful, hindi ibig sabihin na kailangan maging lustful ka sa sex or sa opposite sex. Hindi. Yung lustful, yung eyes mo, yung gusto-gusto mo nakikita. Lalo na ngayon. Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life, yan yung downfall ng tao. Yung gusto-gusto mo nakikita, halos lahat ngayon, gusto-gusto ng tao nagse-cellphone. Diba? So, marami pa for stewardship. Marami pa tayong kailangan baguhin. Pero sabi ng Lord, unless you change, alam mo kung saan ka mahina. Alam mo kung saan ka pumapalpak. Alam mo kung saan ka nadadapa. Change. Decide now to change. Okay? So, si David, dumating yung time na si David, parang nanghihina siya. Wala siyang lakas na mag-pray. Wala siyang lakas na manalangin. Wala siyang lakas na gawin kung ano yung gusto ni Lord. Anong ginawa niya sa Psalm 103? Inutusan niya ang kanyang soul. Sabi niya, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul. Kinumand niya ang kanyang soul to bless the Lord. Kung minsan, marami tayong gustong hingin kay Lord. Marami tayong gustong matanggap kay Lord. Pero kung ang soul mo hindi naka-align sa Kanya, hindi mo matatanggap ang dapat ay para sa iyo. Bakit? Yung soul mo, yung ikaw, hindi naka-align. So kapag ikaw ay nangangayayat, walang ganang mag-pray, walang ganang mag-worship, walang ganang magbasa ng Bible mo, utusan mo yung kaluluwa mo. Bless the Lord, O my soul. Kapag naka-align na yung soul mo, you get what you deserve. Amen? Sabi dito sa 2 Corinthians 3:18, and we who with unveiled faces all reflect the Lord's glory are becoming transformed into His likeness with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. Ito, kapag nag-change tayo, ito yung part ni Lord. He transformed us into His likeness with ever-increasing glory. Kapag nagbago tayo, pinilit din natin magbago, ginagawa ni Lord din yung part niya na i-transform tayo into perfection like Him. So my part ka na kailangan magbago, my part si Lord. Okay? Huwag natin iasa kay Lord palagi at lalo-lalo na huwag natin isisi kay Lord, hindi mo pa naman ako pinabago. Okay? So Christ-likeness is the ultimate goal of your Christian life. Magiging kagaya ni Kristo. Sabi mo sa katabi mo, be like Christ. Sabi mo pa, live like Christ. Yan. Change and give God the glory. And God bless po sa ating lahat. Salamat po, Pastor, dun sa message. Grabe punong-puno, ang dami kong sinulat dito na takeaway ko. But
kung i-apply natin dito sa word natin, sana wag natin gayahin si Judas na hindi nakokontento. Ang focus lang niya, pera. Marami na tayong na-witness na maraming pera, pero they're not happy. So, alam ni Lord kung ano ang kailangan natin, and He will give us what we need. Hindi yung sobra-sobra. Kaya pag yung hiningi mo is hindi niya binigay, kasi alam niya na hindi mo kailangan yun. Excess yun. And at this point in time, sinabi ni Pastor kanina na humble yet impactful. Humble yet fruitful. Yun po yung goal natin. Kaya po tayo, we keep inviting you, our colleagues, mga katrabaho natin dito, para maging fruitful tayo. Remember, as we receive our salary, meron din na-expect from us na productivity. So, be humble yet fruitful. Be humble and impactful. Kasi pag may impact ka sa departamento mo, alam mo, kinokomment ka ng supervisor mo, kinokomment ka ng manager mo, and kinokomment tayo ng management. And at this point in time, gusto kong ibigay yun, ibalik yun kay Pastor, yung sinabi niya na, be humble yet impactful. And last week, nag-birthday po si Pastor, and we have prepared a very humble, Pastor, nag-prepare lang po kami ng konting, palabas lang po. We recall yung mula nung nag-umpisa ka po dito, we are so blessed. And I really, really thank God na pinadala ka po dito sa Pyeongsan. In good times and in bad times, more so in bad times. Andyan ka po sa amin. Yung 2 weeks po na wala kaming service dito, may naging kanlungan po kami. Kahit pa paano, kahit isang oras lang na. And I really appreciate na ina-adjust niyo pa talaga yung order of service niyo sa Mid-City para lang ma-accommodate nyo kami. Para bago kami umuwi dito, kahit pa paano nakakain kami ng spiritual. So, this is just a simple greeting sa inyo po, Pastor. And the way I met here, we know your message such as your faithful, sweet things of faithful, and we want you to know. Pastor, we love you. We appreciate all you do. And God sees the sacrifice you made for Jesus Christ. You pray for the lost, and God leads them to the cross. And we know one day you'll hear your Father say, "My child, well done. My child, well done." Loving has peace. I am the God who is able to change. But when I change you from the inside. And I change your heart. For from the inside, everything will change. That's it. Amen? So, yun lang po, Pastor. Marami pa kami. How we na gusto namin kapalan yun. And the message really comes from our heart. It is what everybody wants to tell you, Pastor. Thank you. And yun nga po, happy birthday, Pastor Roland. This is how we interpret you, Roland. You, Pastor, represent a Christian belief in being saved by grace, righteousness, and redeemed. Your obedience reflects and radiates how you were called to follow and serve Christ. A loving pastor to his flock that is so evident in your ministry that is extended to us. Thank you, Pastor. An abiding servant of the Lord that is present in your neighbors. You may be a pastor in the pulpit, but outside church, you also are a neighborly brother in Christ that welcomes people with open arms. A devoted, dedicated, and down-to-earth, humble, has the humility character. Pastor architect, observed and felt by everyone that meets you.
From our heart, Pastor Pampiang San Worship. We love you po, Pastor Robert. Pakita naman natin si Pastor. Kaya tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. God bless. Thank you for worshiping with us. See you again next Sunday. Kung may mga prayer request kayo, send nyo lang sa kay Ma'am Jenny or send nyo sa akin. I will pray for it. Okay? Thank you. Thank you. Good morning, sir. Okay.